Madriaga's Oath versus Saldico, and Orly Storytelling. Ang Gutesa at Saldico exposes ay isang ingay na walang bigat, hindi under oath, walang sworn accountability, at walang admissible evidentiary value sa korte. Ang mga ito ay political storytelling, hindi legal ang testimonya. Kaya hanggang ngayon, wala silang may representa na pruweba. At ito ay mananatiling chismis, bintang at kasinungalingan sa labas ng judicial system. Samantala, ang Madriaga Affidavit ay ibang klaseng hayop. Ito ay notarized, subscribed, sworn, and execute under oath ng isang career intelligence operative na may credential sa AIB, NSC, ISAFP, RIPS, at PSG, GHQ. Kung may bigat at credibility, kung may direct knowledge, ito yon. At bakit ito mas mabigat? Dahil ang ibinunyag ni Madriaga ay may pattern, may timeline, at may operasyon. May direktang pag-uutos at may specific dates, vehicle, locations, at personalities. Ito ang uri ng expose na nagsimula ng graft, plunder, bribery, and money laundering investigations. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga kaso laban kay former Speaker Martin Romualdez ay walang mabubuo. Dahil kahit ang ICI mismo ang may pinakamalalim ngayon na internal investigative body ng gobyerno ay walang nakita na kahit na anong koneksyon ni Romualdez sa flood control anomalies o kahit na anong katiwalian. Una, bakit walang bigat ang Gutesa at Saldico exposes? Hindi siya under oath, kaya walang evidentiary value. Ang salaysay ni Gutesa at Saldico ay hindi affidavits, hindi sworn statements, at hindi subject to perjury. Sa batas, ang testimonya na hindi sinumpaan ay walang probative weight at kung sino mang abogado ay alam. Kung hindi under oath, hindi pwedeng gamiting basihan ng kaso. Walang personal knowledge, puro hearsay, bintang. Kaya ang ginagawa nila dito kay former Speaker Martin Romualdez ay hindi batas, hindi kaso, kung hindi galit, inggit at pamumulitika. Yan ang totoong dahilan at yan ang dahilan. Doon lang tayo sa totoo.